Good morning guys! Welcome back to my channel. In this video, nakaalis na kami ng Barcelona. And we are about to enter our next stop, which is the city of La Vella, Andorra. Hello guys! Nakababa na kami ng sasakyan at nagsimula na nga kaming maglakad para makita namin kung anong meron dito sa city ng Andorra. Marami nga pala kaming mga Pinoy na kasama sa tour. Etong mga tropa ko nasa likod ko at ito naman mga kababayan natin na nagtatrabaho din sa Czech Republic. Unang tingin ko pa lang sa city ay naa-amaze na ako. Bihira ko marinig ang bansang Andorra, pero wag ka, may mga Pinoy na palang nagtatrabaho dito. Mga grupo? Ha? Saan sila? Sa ibang sityo. Ikaw lang ngayon dito? Dito lang si Tulo po. May Pinoy pala dito. Hello. Kabayan. Nag-work siya dito. Hello po! Hello, kabayan! Akala ko kasabay lang kasama natin sa ano. Sa Ano naglinis? Hindi, yung nagtatanong. Akala ko kasama sa ano. Oo nga eh. Grupo kami, dami kami. Aha, okay, bye-bye. Bye! Una naming natagpuan na itong museum. Pero hindi na namin pinasok kasi meron lang kaming 2 oras para libutin ang center ng La Vella. Pero ito ay museum ng mga bisikleta. BC in short for bisikleta. Dito mo makikita ang mga antik at iba't ibang klase ng bisikleta. Tanghaling tapat na rin ng mga time na to, kaya ang goal namin is makahanap ng restaurant para makapag-lunch na kami. Ayan na! Hello guys! Of course! So ano masabi niyo dito sa lugar? Ano masabi niyo dito sa Andorra? Nakaka-stress. Nakaka-stress pero kailangan na natin. Pero nakaka-relax. Maging happy. Happy lang. Happy lang. Ito. This water comes from the largest river that flows through the city of Andorra and exits to the south near border of the Spain and Andorra. And this is the Grand Valira. At sa ating mga Pinoy, hindi mawawala ang pagwi-window shopping kaya naki-isyoso na rin ako. So based sa tag na nakita namin, it costs 400 euro for Saint Laurent and Dior sunshades. So, tinuloy na nga namin ang paglalakad para hanapin yung restaurant na kakainan namin.
Dito naman ay bigla akong napalingon sa iPhone shops. So the iPhone costs from 69 euro to 650 euro, depends on the unit. And for smartwatches, costs 119 euro to 549 euro, depends on the model. So, konting lakad lang ay napalingon na naman ako dahil nakita ko ang Ray-Ban na 20% off. Kaya tara, pasukin natin. So, sa side na to, andito yung mga 20% off. Sa kabilang side naman, ang mga display dito ay mabibili mo ng 2 times 4, 89 euro. Dito naman ay makikita mo ang hotel sa taas at sa baba ay entrance ng mall. So, sa mga gustong mag-shopping, pwede nyo pong pasukin yan. Itong street nga pala na to ay sikat at puntahan talaga ng mga turista. Dahil sa street na to ay matatagpuan mo lahat ng signature branded items like perfumes, shades, fashion clothing, electronics, at iba pa. Dito din matatagpuan ng duty free na napakamura. Ang Andorra nga pala ay one of the countries with the cheapest tax rates, kaya mostly mura ang mga bilihin. This is Merixel Avenue, which runs from the historic center of Andorra la Vella to Carrer de la Unió, and is the main shopping street in Andorra capital. Finally, nakarating na rin kami sa restaurant na kakainan namin. Yung mga mata namin talagang busog na sa ganda ng view. Pero ang tiyan talaga namin ay kanina pa gutom. Kaya guys, kain muna kami. Nung matapos nga kaming kumain, ayan, nagsimulan na talaga kaming mag-shopping. Siyempre, hindi pwedeng hindi namin puntahan ang duty free. Pabalik na nga kami nito sa bus, pero sinulit ko pa ng pag-picture-picture at video ang magandang view dito. Kaya ayun, muntik na talaga ako mahuli ng bus. Ako na lang pala talaga yung hinihintay nila. Sorry naman. At dahil nagmamadali na nga kami noon, minabuti ko na lang na mag-video habang umaandar kami sa bus. Enjoy watching! So, based sa aking short time experience, Andorra is a small country
that is starting to develop a new modern city. In between big mountains around, but still rich in nature. So now, we're leaving Andorra and we're heading to France dahil doon nakabook yung hotel namin. Doon kami mag-overnight and then diretso kami sa Switzerland. Hello guys, quick tour sa aming hotel. Pagpasok mo sa kanang side, nandito yung cabinet kung saan pwede mo ilagay yung mga gamit mo. Ayan, malaki siya, malaking space, may safe din sa baba, kaya kasyang-kasya yung mga gamit mo. Sa kaliwang side naman, makikita mo ang toilet. Ayan, separate siya sa bathroom, shower room. Ayan. And next door is the first room, good for 2 people. Right side, there is a mirror. So, pwede ka mag-OOTD dyan. Meron din silang sariling cabinet. Ayan, malaki yung bed niya at may small TV doon. Ayan. Andito naman ang second room. Same size lang din ng bed, good for 2. May small TV din sa side. Tapos may small dining table din na good for 4 people. Meron din kaming mini kitchen kung saan pwede ka magluto. Meron ditong mini stove, kettle or water heater, fridge din, small fridge sa baba. Sa taas naman nakalagay yung mga plates and bowls na pwede mong gamitin. At ito yung pinakagusto namin talaga, yung microwave. Dahil may mga baong kami na gusto namin initin. Nagayak na nga kami nito dahil lalabas kami para abutan namin yung cable ride. Ano guys? Oh my God! Hindi ka makahiwalay sa amin, no? Dito kami sa target ng cable car. Ito kami sa zipline. Sa zipline. Ayan, ang dilim nga lang. Maliwanag pa nga sa... Wala nakita. Ayan, thanks sa nagpaliwanag sa akin. Ayan. Wow. Nawala. Ayan. Okay, kami na. Pababa na kami. Wala na, baba na. Wala na, nasa baba.
Good morning again guys! It's a new day! Ito nga pala yung view sa harap ng hotel namin. Gumayak na nga kami ng maaga para naman malibot namin ang city ng Grenoble. Ang ganda ng view doon! Ayan o! Yung background niya parang mountain. Hindi kita sa camera. Hello! Hello dito sa France! Hi! Dito kami sa France. Ayan! Ang France ba to? Bonjour! Ayan, later on, yung last stop natin sa Switzerland. Excited na ba kayo? Excited much. Ako rin. Sobra. Gusto ko na eh. Paano yung excited? Ganito. Parang hindi naman. Ano to? Ay, ito mall to. Kagabi nakita ko to eh. Yan yung dinaanan natin kita. Oo nga. Maliwanag yung dito iskinita nito eh. Kaya mukhang sarado pa siya. Why do I try? Why do I try? Oh, video ako pa kayo. Ayan. Ayan. Yung pil mo tapos biglang may sasakyan. Biglang ganun. Wala na pala yung sa picture. Wala na. Binola mo lang pala eh. Wala ka, Juby. Nakapicture pa yung isang yun. Nabidyo ko nga kanina. Yung ano? Ito nga, Baril yan. Galing Baril oh. yan, baril. Ang daming ganito. Baril yan. Puso ba yan? Ang daming ganito, guys, dito. Napansin lang namin. Style ba to o totoong basag? Hindi, totoo talagang inano to. Totoo? Baril yan. Totoo binalay. Binaril talaga. Wala taan naman kung ano yun. So, nagkabarilan dito dati. Tago na tayo. Ganda ng view dito. Hindi, parang baka hinold up yan. Ano ba siya, bangko? Parang, o restaurant, no? Oh. Ang ganda ng Why do I try? Pag-uwi nga namin guys ay napag-alaman ko na 1 week before kami nag-tour dito mismo sa lugar na to ay nagkaroon ng barilan. Isang Black African daw ang nag-runaway habang hinuhuli ng mga pulis. Pinupuntahan nga pala ang Grenoble City dahil sa Alps na nakapaligid dito. Dito marami nag-skiing at napakaganda ng view. Why do I try? Why do I try? Naghahanap nga pala kami ng mga restaurants at mga souvenir shops nung mga time na to. Kaya lang dahil maaga pa, wala pa kami halos mahanap na bukas. Sabi nila, alas 10 daw ng umaga ang bukas ng mga shops. Why do I try? Why do I try? Why do I try? Why do I try? Kinailangan na nga namin bumalik sa hotel para makapag-prepare at excited na kami para sa aming next stop.